Nakitgan, sir eh. Tulong-tulong ang lahat, maisakay lang sa pick-up truck ang duguang lalaking ito. Ayaw ng pahigaan! Ayaw ng pahigaan! Sabay na lang. Grabe kita ko sa dugoy kasi ito maayo. Puting-puti na siya kasi marami na daw nakuha sa dugo niya. Ang lalaki, tinaga. Basta pinapagainita. At ang may gawa nito sa kanya, walang iba kundi ang pinakamamahal niya, ang sarili niya kinakasama. Asa na igo siya sa bukton? Ang kuratan gani ko, hapit ko ni Kuya Pano, uton. Sa ngalan ng pag-ibig, kailan mo masasabi na hindi na ito pagmamahal, kundi panganib? Ang lalaking tinaga, itago natin sa pangalang Carlito. Nagtamo siya ng malalim na sugat sa braso. Ito po yung sugat ko po. Wala po dito po. Walang taray. Hindi po ako nakahawak ng mabigat. Kasi sabi nila, naputol yung ugat ko dito eh. Ang ginamit daw ng kanyang kinakasama sa pagtaga sa kanya, ang karit na siyang gamit niya sa pagsasaka. Nagpapagaling na ngayon si Carlito sa kanilang bahay. Wala, nag-ingon ko, maayaw kayo. Wala pa kaniya gitiwas. Nya, maayaw po na nakakuan po siya. Kwento ni Carlito. Tanghali nitong January 22, umuwi raw siya galing bukid para mananghalian. Hinggang mo tong babaeng to. Puro cellphone na inatupag. Naabutan niya sa kanilang tahanan ang kinakasama niyang itago natin sa pangalang Beth. Yung naman ba? Inotas ko siya na babilian sa Pilipinas ba? Para sa wala siyang narinig kasi nagsa-cellphone siya, nakapokus sa cellphone eh. Hoy! Ano ba? Sa halip na tumalima, ang inutusan daw ni Beth na bumili ang anak nito sa una niyang asawa. Tagal bumalik. Kumuha ako ng kape doon sa loob. Kasi yung kape ko hindi naman mainit. Kaya tinapon ko na lang. Parang nainis siya sa akin kasi parang nabulabog yata yung paglalaro niya. Aray ko! Hanggang nagsimula na silang magbangayan. Itong upo na to, binato sa akin. Sunod na lang daw nakita ni Carlito ang gamit-gamit niyang karet sa bukid, hawak na ni Beth. Tinaga ako dito. Pag hindi ako tumakbo noon, wala ako. Dito ako natamaan sa leeg. Tumakbo pa ako sa kalsada. Doon ako natambas. Nakit? Si Carlito nawalan ng malay. Ayaw ng pahigaan! Ayaw ng pahigaan! Kasi may dumadaan tapos nag-volunteer siya na lang maghatid doon sa ospital. Nagising na ako. Nililinisin na niya yung sugat ko. Marso nito lang nakaraang taon nung nagkakilala raw ang 18 anyos noon na si Carlito at ang 33 anyos na si Beth. Ako nagla-live ako. Pumasok siya sa live ko eh. Siya na ba nag-una sa chat? Ang minsanang chat na padalas. Kalaunan, ipinagtapat daw ni Beth na meron na siyang anak sa dati nitong nakarelasyon. Ay, okay lang yun. Basta may respeto ko lang sa tao. Okay lang yun. Yung nagustuhan mo sa kanya, parang mabait siya eh. Sa kabila ng agwat ng kanilang mga edad, nagkamabutihan sila. Kasi nagkasama na kami dito. Doon kami nagtumira sa sa bababa. Ako po yung nagtrabaho. Ito pa yung motor yung ginagamit ko, ang karyada. Hoy! Ano ba? Nakita ko na naman tong damit ko. Nasa lapag ah! Gaya ng iba, hindi raw perpekto ang kanilang pagsasama. Lagi sila nag-aaway. Ayaw niya palabasin. Kahit dito-dito lang. Ako na nga naglilinis dito. Ako na lahat ng gawain ng bahay. Mag-aaway kami pero minsan lang. Away ngayon para mamaya bati naman. Sino na naman yung kachat mo? Okay man po sila, sir. Pero ug nag-away po sila, padako po nila ba? Aray ko! Hanggang ang huli nilang away, nauwi sa karahasan. Siguro nasaktan siya, kaya tinaga na ako. Ayaw ng pahigaan! Ayaw ng pahigaan! Sabay na lang. Ang tanong, Sa istorya na ko sa inyo, sir. Sa inyong na, sir, ha? nasaan na si Beth na nantaga ng kanyang kinakasama? Dito sa Cagayan de Oro City, namamasukan ngayong kasambahay si Beth. Inamin niya na nagsi-cellphone nga siya nang dumating si Carlito. Ano ba? Kanina pa yun ah! Tagal na! Nagugutom na ako! Nagkabangayan nga raw sila dahil hindi niya ito naasikaso. Pero sa gitna raw ng kanilang alitan, bigla raw siyang binuhusan ng mainit na kape ni Carlito. Ano tuloy?
Aray ko! Pagkakita ko ng upuan yun, binato ko sa kanya yun. Halika nga dito. Talagang lumalaban ka pa, ha? Doon na niya ako nasuntok. Ito po yung pasa. Tapos dito sa mukha. Bagay na inamin ni Carlito. Daming tao nakakita sa amin eh. Kaya nahiya na ako eh. Halika nga dito. Pinasok ko sa loob, doon ako sinuntok 2 beses. Hindi naman ako gaganti kapag hindi ako nasasaktan. Self-defense lang kasi yun eh. So, gipapalit ako anak ang pinapalit sa babaw. Muna ka po yung ginaboy sa'yo. Gibasiyahan pa ko lang ka, feeder nga ininit, sir. Ang hugot ni Beth, hindi raw ito ang unang pagkakataon na sinaktan siya ni Carlito. Kasi may inuman doon eh. Kala niya na uminom ako, hindi naman ako uminom. Sabi niya, tigilan mo yung bisyo mo. Umiiyak siya sa akin. Sabi niya, ate, anong gagawin ko? Sinasaktan ako. Ano ba? Hindi na pa ako nagigil Sige! sa'yo, ah. Ituloy mo kung matapang ka. Nakit kang babae ka. Sobrang stress ko nung na time na yun. Dinidibdib ko talaga yung away namin eh. Ang away nilang yon ang itinuturong dahilan ni Beth kung bakit siya nakunan sa dapat sana panganay nila ni Carlito. 1 buwan na raw siya noong buntis. Parang wala lang sa kanya. Pero sa akin, palagi akong tulala. Parang lumabas na lahat ng ipon-ipon na. Si Beth agad din daw sumuko sa mga otoridad. Na-fall talaga siya into frustrated homicide kasi may hawak siyang itak. May awayan pa sila bago nangyari yung pananaga. Yung suspect ay maaari pong makulong mula 6 na taon hanggang 12 taon, ma'am. Halika nga dito. Maaari pumasok sa self-defense. Mayroong kumbaga pang-atake sa kanya. Actually, pareha silang prone masampahan ng kaso. As to the man, pwede siyang mag-file, of course, ng physical injuries. Depende kung gaano siya katagal ma-confine sa hospital. As to the woman, either physical injuries or the violation of Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Pero kinabukasan, pinalaya rin siya. Si Carlito kasi nagdesisyong wag nang sampahan ng kaso ang kanyang kinakasama. Pinalabas ko na kasi naawa ko sa anak niya eh. Nagsisisi ako. Ba't yun yung nagawa ko? Dapat pumunta na sana ako sa police station. Hindi ko yun ginawa, yung sinugatan ko siya. Sabi ng pulis, ano ba, magbalikan pa kayo o hindi na? Sabi ko sa pulis, titingnan ko lang kapag nakagalaw na ako. Kumusta na yung kamot, love? Nalaman namin na bagamat umuwi si Beth sa Cagayan de Oro, sinusubukan daw nila ngayon ni Carlito na ayusin ang kanilang relasyon. Okay naman kami ngayon kasi nagkukontak kami. Nag-uusap kami, pero minsan lang kasi may trabaho na siya eh. Sabi ko sa sarili ko, hindi ko na uulitin yun. Kasi ayaw ko mawala yung tao minamahal ko. Wala akong samang loob sa kanya eh. Gusto niya pa magbalikan kami. Sana wag niya yung ulitin yan. Hindi natin maiwasan na magkakaroon ng disagreement. Pero kapag umabot na nananakit na kayo sa isa't isa, mas matimbang pa yung mga nangyayaring masasakit versus yung pagmamahal. Then that's the time na mapapansin nyo na toxic na yung relasyon ninyo sa isa't isa. Iisipin nila na magbabago pa, mahal ko itong taong ito, wala nang taong pwedeng magmahal sa akin. Paano kapag let's say na dumating sa punto na sa pagtitiis nila, napuno na sila, baka meron silang gawin na masama. So it's better na umalis na kayo as early as possible. Bagamat ang mga babae, ang laging nasasaktan dito, ang batas natin, pinoprotektahan na rin ang mga lalaki. Nakakaranas na rin ng kalalakihan, ng karahasan, Pareho sa babae at sa lalaki. Sa ating lipunan, huwag nilang tiisin, Zero tolerance. Sa lahat ng may mga asawa, pag may pang-aabuso nangyari sa inyo, dapat mong idulong sa pinakamalapit na stasyon ng pulis. Sabi ko sa kanya, sana magbago na siya. Love, sorry kung nagawa ko yun sa'yo. Hindi ko yun sinasadya eh. Mahal kita. Dapat alam natin kung kailan ang relasyon unti-unti na palang nagiging lason. Sabay na lang.